Okay, heto na nga, itong si Vice President Inday Sara Duterte sumagot na sa mga issues ng ating administrasyon, no? Mga kapalpakan ng administrasyon, sumagot na si VP Sara. At ang sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, marami raw impeachable offense itong Presidenteng Marcos. Ayan, mamaya ipapakita ko yan. At sinabi rin ni VP Sara na tigilan na ang gaslighting ng administrasyon na ito. Kung ang kasalanan nyo, ituturo nyo lang naman sa ibang tao, wag na, di ba? Yan ang hirap sa inyo kasi nabubuking kayo ng taong bayan sa mga kapalpakan, kabalastugan, sa mga kaepalan ninyo, ituturo nyo sa iba. Mamaya ipapakita natin yan, ha? At itong si Vice President Inday Sara Duterte ay sinabi niyang sakaling si Bongbong Marcos ay mag-resign, ay handa na raw siyang maging presidente. At marami pong mga kababayan natin, especially itong mga loyalista at mga dilawang mga bobo at bangag, ay tinake raw nila ito na si VP Sara raw ay atat na maging presidente. Diyan kayo mali. Mamaya i-explain natin yan kasi binabanata nila si VP Sara sa statement na yan. Nakasaad naman yan sa konstitusyon eh. Siya ang pinakaunang mag-take over kung sakasakaling pumalpak ang presidente natin at yan po ay nasa konstitusyon. Hindi po atat si VP Sara. Ginawa lang niya ang kanyang mandato. Okay? At heto, last but not the least, ay panoorin natin ang press briefing nitong si Auntie Claire Atakdog Castro na sinagot na niya ang mga issues ng administrasyon niya. Patungkol po dito sa issue ni Zaldico na dinamay na itong si Sandro Marcos at yung issue ni Auntie Claire mismo na pinag-usapan doon sa Senado, hearing ng Senado. Ito raw si Auntie Claire Castro ba itong nasa video clip na nakipag-usap daw di umano ng isang vlogger? Ano kaya yung pinag-usapan, no? Mamaya sasagutin yan ni Auntie Claire Castro, okay? Pero guys, bago natin pag-uusapan itong mga maiinit na balita natin ngayon, ay me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So, bakit nasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na ito raw si Bongbong Marcos ay maraming impeachable offense? Meaning to say, maraming ginagawang pwedeng sampahan ng impeachment complaint itong si Marcos. Ito yung balita, panoorin natin. Inaakusahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y maraming ginagawang impeachable offenses. Kasi si VP Sara, abogada rin yan, no? Lawyer rin yan. Alam ni VP Sara kung ano yung mga nilabag ni Bongbong Marcos as president. Okay? Especially na ayaw niyang magpa-hair follicle test. Pasok yun. Ang taong bayan humihingi ng pruweba na ikaw ay hindi gumagamit pero hindi mo ginawa. That is an impeachable offense, I think, no? Kabilang sa mga ito, ang paglagda niya sa General Appropriations Act. Isa rin yan. Yung pagpirma kay Bongbong Marcos sa sangkatutak na korupsyon, no? Sa 2025 national budget. Bakit niya pinirmahan yun? Na kung sa tingin niya, maraming mga posibleng korupsyon ang mangyari. Di ba? Bakit hindi niya ni-review? Bakit hinayaan niya yun? Bakit pinabayaan niya, hindi niya sinusuri ng mabuti? Yan ang kamalian niya. GAA na inilarawan ni VP Sara bilang pinakamahusay na ebidensya na pagkakaugnay ng Pangulo sa mga budget insertion. Imagine. Ipinunto rin ng Vice Presidente na violation to the Constitution ang pagpapahintulot sa pagpasok ng International Criminal Court sa bansa na dahilan ng pagkakadakip kay dating... Kasi ngayon siguro sasabihin ng iba si Bongbong Marcos untouchable ngayon. Ang aking iniisip dito, what if hindi na presidente si Bongbong Marcos? Pagdating ng 2028, kung si VP Sara ang maging presidente, alam ko ang daming kaso nitong si Bongbong Marcos. Marami siyang nilabag sa konstitusyon. Yung ICC pa, di ba? Bakit niya... maraming mga debate sa mga experts na mga lawyer na nagsasabi na ang administrasyong ito maraming nilabag when it comes to the ICC. Hindi na tayo membro. Bakit niyo hinahayaan yan, di ba? Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinuturing na betrayal of public trusts. Yan ang betrayal of public trust. Hindi pagpayag ng Pangulo na sumailalim sa drug tests. Correct. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng mga naging panawagan ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Hindi ko na kailangan sabihin sa
nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako. Obvious naman, di ba? Siya yung pumirma sa GAA. So meaning to say, wala talagang ibang i-blame niyan, kundi siya. Yan nga ang sabi ko sa mga loyalista, ang bulag ninyo sa katotohanan. Masyado yung idol nyo si BBM. Niloko po kayo. Nagpaloko rin kayo. Kami, nabudol kami dati. Buti na lang, matalino kami at umiwas na kami kaagad dahil bubudulin na naman. Sila nabudol na nga, binudol pa ulit. Ganyan sila kabobo yung mga loyalista. Yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation. Inalaw niya ang mga insertions. Yung mga insertions na yon, doon nagsimula yung mga korupsyon. Alam niya na posibleng magkaganon pero hinayaan niya, pinirmahan niya pa rin. Anong tawag mo doon? Oy, mga loyalista, bulag ba kayo? Bulag nyo, no? Grabe. So, tama rin naman si Pipi Sara. Ang daming impeachable offense nitong si Bongbong Marcos. At kung ituturo sa kanila, I mean, kung mabubuking sila sa taong bayan sa kanilang mga kapalpakan, mahilig sila mangturo ng iba. Kasalanan nila, ibibintang nila yan sa mga Duterte. Mahilig ang administrasyon ng ganyan. Gaslighting nga. Ito, panoorin nyo itong balita na ito. Tigilan na ang gaslighting. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na nag-aksa sa kanya na siya'y lulong sa droga. Ayon kay VP Duterte, dapat tigilan na ni Pangulong Marcos Jr. ang gaslighting sa mga taong nagmamalasakit sa kanya dahil ang ganyan yung mga taong may ginagawang masama. Manggagaslight. Ganitong pag-uugali aniya ay fit sa profile ng isang drug addict. Sabihin ko it fits the profile of a drug addict. Di ba? Kilala natin yung mga jadik, di ba? Tatawagin na lang natin jadik para hindi tayo ma-violation dito sa YouTube. Yung mga jadik na yan, kapag bibintangan, kapag nahuli sila ng kanilang ginagawa, kapag i-call mo ang kanilang attention na, pre, wag ka nang gumamit. Nakakasira ka ng buhay mo at buhay ng ibang tao. Especially na itong mga jadik na ito, kung may pamilya itong mga jadik na ito, ako po'y naaawa sa mga pamilya. Kasi ang unang, the number one, ang maaapektuhan yan ay pamilya. Kung meron kayong one of your member of your family is a jadik, kawawa na yung buong pamilya na yan. So, totoo lang. Marami na pong akong kakilalang na biktima sa ganyan. One of the member is jadik. Talagang ang hirap talaga. Kaya sabi ko sa inyo, no? Itong ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos, parang di ako nagsabi, si Senator Amy na ang buong pamilya nila ay namomroblema dito sa ginagawa niyang kanyang kapatid. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Anong sabi? Hindi ko nakilala si Amy. Si Amy pa ang biniblame nila. Si Amy yung namomroblema sa pang mga ginagawa mong kabalastugan, si Senator Amy pa ang biniblame ngayon. Ganyan po. Ang sabi ni BP Sara, ganyan po ang ugali ng mga jadik. Na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Correct. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. Samantala hinamon din ng pangalawang Pangulo si PBBM na magpa-drug test kung hihilingin ito ng publiko. Nakatali yun. When he took the oath as president, he said, I consecrate myself for president. Basahin ko na lang kasi medyo mahina yung audio ni VP Sara. Nakatali yun sa kanyang oath. Bago naging presidente, nag-take ng oath yung presidente, di ba? Pero hindi niya yan pinapansin, hindi niya yan dinadamdam kasi bangag . When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin noon, ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Pero sa nakikita natin ngayon, hindi po yan nangyari. Di ba? Sa mga sinasabi ni Zaldico, nagnakaw pa sila. Hindi ako nagsabi niyan, So, talagang the opposite ang mga nangyari. Okay? The opposite. Dahil, akala natin na ibibigay niya ang kanyang buhay, yun pala, nagnakaw sila.
Sabi ni Saldico. Oh. Binigyan niya yung sa finance. Binasa na natin yung sinabi niya. So, ibig sabihin, So ito. So ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. Kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Oh, di ba? Kasi nag-take ka ng oath. Ang sabi po ng sa constitution natin, when you take your oath, na ibigay mo ang buhay mo sa taong bayan, sa Pilipinas, sa bansang ito. Kapag sasabihin ng taong bayan na magpa-drug test ka, sundin mo. Oh, di ba? ang nagmamayari ng buhay naman ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan, gusto namin mag-drug test mo. So, sinabi ng taong bayan magpa-drug test ka, ayaw niyang magpa-drug test. So, ang nangyari, if mapapansin nyo, during sa mga events na nandoon si Bongbong Marcos, kapag sasabihin na ng host na, "Welcome, our President of the Philippines, Marcos Jr." Di ba napapansin nyo, wala nang pumalakpak? Ang taong bayan po makakita kay Marcos Jr., hindi na natutuwa. Nung pumunta siya doon sa Cebu, kung makikita mo yung mga pamilya doon na biktima sa baha, wala nang gana. Hindi na nga siya niyayakap, hindi na nga siya pinapansin, di ba? Oh, yan po ang epekto, Bongbong Marcos, sa pagiging bangag mo. Hindi ka na ayaw, kasi ayaw mong sundin ang taong bayan. Ang sabi ng taong bayan, magpa-drug test ka, ayaw mong sundin. So, ang taong bayan ayaw nang maniniwala sa iyo. Hindi na natutuwa ang taong bayan. Hindi na nga ngumingiti ang taong bayan every time na makita ka. Nasusuka na nga silang makita yung mukha mo. Hindi ka pwede. Dagdag ng Vice Presidente, handa siyang sumama rito upang magpa-drug test din. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Samahan ko siya. Sabi ni BP Sara, huwag siyang mag-alala. Huwag siyang matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senador Aimee magpapadrug test din. Yun. At ako, kahit na kaunti na lang ang naiwan sa buhok. Oh, para fair tayong lahat, magpa-drug test na rin si BP Sara at si Senator Aimee at ikaw, Bongbong Marcos. Pero ayaw mo. Takot kang magpa-drug test. Bakit kaya? Samahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Aimee. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na kunti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot kasi para sa bayan naman yun. Huwag ka raw matakot, Bongbong Marcos, kasi para sa bayan yan. Bukod dito, inakusahan din ni VP Sara si Pangulong Marcos Jr. O baka takot siyang mapositive. Baka, hindi ako nasa ano yan. Kasi ayaw na eh. Bakit takot mo siya? na umano'y maraming ginawang impeachable offense. Kabilang sa mga ito aniya ay ang paglagda niya sa General Appropriations Act o GAA na inilarawan ni VP Sara bilang pinakamahusay na ebidensya sa pagkakaugnay ng Pangulo sa mga budget insertion. Hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi, si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Well, accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Ipinunto rin ng Vice Presidente Kahit saang anggulo, Bongbong Marcos, that's an impeachable offense. na violation to the Constitution ang pagpapahintulot sa pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa na dahilan ng pagkakadakip ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala itinuturing na betrayal of public trust naman ang hindi pagpayag ng Pangulo na sumailalim sa drug test. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang. Diba? Betrayal of public trust yan. At ito pa, sabi ni BP Sara ha, na kung sakasakaling mag-step down si Bongbong Marcos, handa siya. Ang sinasabi naman ng mga dilawan at mga loyalista, atat na raw si BP Sara maging presidente. Mga gunggong! Mga gunggong talaga kayo! Gunggong! Si BP Sara po ay bago siya naging vice president, nag-take rin siya ng oath na she is ready kung ano man ang mangyari ng presidente. Yan naman talaga ang mandate ng vice president. Mga bobo kasi kayo eh. O eto, panoorin nyo itong balita na ito. Handa na raw palitan ni VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. May bagong pasaring din ng bise sa mga pahayag ng Pangulo laban sa kapatid niyang si Senator Aimee Marcos. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects, sabi ng bise, Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan.
Pero kanina, sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, if anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold kung gusto mo siya mag-inuman as successor ng President? In case Are you of, ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang Kasi trabaho yan ng Vice President. tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Hiningan din ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pahayag ng Pangulo kay Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot ni PBBM, tila hindi raw niya makilala ang kapatid kapag nasa TV. Iba ang tingin ni VP Sara sa sinabing niya ni PBBM. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Nagbabalita mula So ako alam nyo, no? Marami nagsasabi na itong si VP Sara atat na maging presidente. Itong kampo ng mga DDS, itong mga Duterte diehard supporter, itong mga kaalyado ng mga ni VP Sara ay gusto nang sila yung dahilan sa destabilization, ganun, ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, ang taong bayan naman ang ayaw na dito sa administrasyon na ito. Yan ang katotohanan, huwag na tayong magbulahan. Majority of the Filipino people doesn't want anymore itong administrasyon ni Marcos. Kasi nga ang daming palpak. Ayaw na ng taong bayan itong administrasyong Marcos kasi ang daming korupsyon nang nangyari. Yan ang pinakauna. Ngayon, bakit nyo sasabihin na si VP Sara atat na atat maging presidente? In the first place, binoto nyo itong si VP Sara. At isa sa kanyang mandato is kung sakasakaling pumalpak ang presidente, mamatay man ang presidente, o kung the president is not fit anymore to be the president, sa konstitusyon natin, ang nakasaad, ang vice president yung papalit. Kasi, kung questionin mo si VP Sara, kung handa na ba siya, that's a question of readiness. And nakasaad po yan sa ating konstitusyon na the vice president should always be ready in any situation. Okay? Hindi po yan atat na atat. Hindi po siya ang nagsabi na sarili ko lang ito na gusto ko nang maging presidente. Hindi. Hindi man. Kung si VP Sara ay atat maging presidente, nakita mo ba ito sa mga rally? Hindi nga ito nagpakita ng mga rally. Sa mga rally, doon makikita mo sinisigaw Marcos resign.